Yo guys, what's up? Jade here, known as Ban, but I am here today to share my knowledge on my own understanding and according. So welcome sa panibago nating video. And our topic for today is all about why and what is the reason bakit nahihirapan yung BSIT student or yung estudyante sa course na kinuha nila. And here's the 10 reason why bakit tayo nahihirapan sa course na BSIT. So, here's the 10 wonderful answer for that wonderful questions na bakit nahihirapan ang estudyante or bakit nahihirapan tayo sa BSIT na course. One reason bakit nahihirapan tayo is because ang BSIT na course ay ginawa nating second choice. Yan yung mga common answer na nababasa ko sa comment. Ginawang second choice. Sa iba is nakakatawa pero sa karamihan talaga, sa seryoso, ginawa talaga nilang second choice yung BSIT. Kaya pag nagkukoda tayo, nahihirapan tayo. So that's second reason. Pangalawang rason bakit nahihirapan tayo. Dahil hindi tayo nag-aaral ng mabuti. Sino namang matututo pag hindi nag-aral ng mabuti or hindi nag-aral? 'Di ba? Hindi consistent yung pag-aaral natin or hindi tayo nagsi-self-talk. Self-talk ha? Thought. Yung tinuturuan natin sarili natin, 'di ba? Then the third reason bakit nahihirapan tayo sa BSIT na course is mini-memorize natin yung code. Sobrang mali. Kasi nga, sa sobrang dami ng code, hindi mo mamimemorize yan. Hindi mo yan makakabisado agad. Which is dapat, i-familiarize mo lang dapat. Hindi mo dapat i-memorize. Kaya yung iba nahihirapan kasi mini-memorize nila yung code. Which is mali. That is the 3 reason. So the 4 reason bakit nahihirapan tayo is busy sa buhay or we have poor management. Poor time management. Naman lahat ng estudyante is masarap ang buhay, di ba? Di ba? Yung iba may anak na, pamilyado na, yung iba naman is working student like myself. But I can still study naman. Or reason why, which is we have poor time management and busy tayo sa life kasi yung iba nagjojowa imbis na mag-aral. The 5 reason why bakit tayo nahihirapan sa BSIT na course dahil nag-IT lang tayo kasi nga high demand. That is the one reason nga mao nga itong gikuha or bakit natin kinuha yung BSIT na course dahil sa high demand nga, which is malaki yung sweldo. And that is not a good thing. That is the reason why bakit tayo nahihirapan sa pag-code. 6th reason is incompetent instructor or hindi magaling yung instructor natin. Hindi lahat ng instructor is focus on coding. Busy din sila sa life nila, di ba? Kaya, yung iba is binibigay lang nila yung activity sa inyo, tapos patapos na sa inyo, yun lang, di ba? Kaya, some of the student is nahihirapan kasi nga, kinukopya lang nila yung code or sinisearch lang nila yung na answer or yung code ng activity. Kaya, pag nasa na, actual or na nasa hands-on, nahihirapan talaga. Diba? Kasi nga, yung ibang instructor is incompetent. Diba? And let's move on to 7th reason why. Lack of tools or gadget. Alam ko, yung iba gustong mag-aral ng code pero wala silang magamit na
gadget or laptop or computer. Di ba? Hindi naman lahat siguro ng BSIT student mayayaman, di ba? Walang gadget, nahihirapan talaga, di ba? Wala tayong gamit na gagamitin para mag-code. Meron nga sa cum laude na paaralan pero may limit time. O yung iba nga hindi pinapagamit yung cum laude, di ba? That is the main reason why nahihirapan yung estudyante or nahihirapan tayo sa BSIT na course. And then let's move on to number 8. So ang number 8 is student stuck in BSIT without passion. Ano ibig sabihin? Na-stuck ang student which is napunta lang siya sa BSIT na course kahit wala siyang passion sa design or sa code or sa buhay niya. Charot. Wala siyang passion sa BSIT. Di ba? Kaya nahihirapan tayo kasi tinatamad tayo kasi wala tayong passion. Di ba? So that is the 8th reason why. Kasi wala tayong passion sa tinake natin na course which is yung BSIT. Dapat kung gusto mo talaga yung course, kaya nga yung sinabi ko sa una, ginawang second choice, tapos wala ka pang passion, diba? Sobrang ano na. So, wala ka talaga matutunan. So, that is the 8th reason why nahihirapan tayo. And the 9th reason bakit nahihirapan tayo, it's because lack of basic coding skills. Diba? Kasi sa paaralan, ang binibigay lang ng mga guro o yung instructor natin or ang binibigay lang ng school is old. Kumbaga, basic lang, hindi sapat na makabuo ka ng isang system. Which is, ang tinuturo lang nila is, basic fundamentals, di ba? Kapag gumawa na kayong capstone, magugulat ka na lang bakit may, may API na, di ba? Hindi naman yan inaral, di ba? Yung iba nga, var, cons, yun lang inaral, di ba? Tapos basic sa, database, which is MySQL, PHP, di ba? Kaya nahihirapan yung estudyante kasi lack of basic skills, di ba? Tapos memorize mo pa yung code, di ba? Ito kasi yung sakit dito sa Pilipinas, imbis na i-familiarize yung code, minimemorize natin, kaya nahihirapan tayo. And that is the 9th reason why we are lack of basic understanding or basic skills. 9. So, let's move on to the last, which is 10, the last one. So, ano ang last one? So, ang last one is, maybe, yung BSIT na course, or yung kinuha mong course na BSIT, is hindi para sa'yo. Diba? Hindi para sa'yo. Kahit minahal mo na, binigay mo ng lahat, hindi pa rin sapat. So, that is the 10th reason which is hindi para sa'yo yung BSIT na course which is hindi talaga sa'yo, di ba? Bakit mo pipilitin na hindi naman para sa'yo, di ba? Kapag mahal mo, let go mo na. That is the 10th reason why bakit nahihirapan tayo. Kasi yung IT or yung tech, which is yung mga computer coding or ano pa yan, mga cloud, ano pa yan dyan, hindi talaga para sa atin. Maybe yung passion mo is nasa ibang field. I-try mo lang baka mahanap mo, di ba? So, hindi yung lahat na yun, yung 10 reason na yun, hindi yun galing sa akin na hinanap ko talaga yun, which is these questions why or what reason bakit nahihirapan yung BSIT is commonly question. Ginawan ko lang ng video para some of you is ma-aware, di ba? Like myself, I'm a 3rd year student and capstone na namin next week. I don't know anong mangyayari sa akin, pero good luck lang, good luck, continue improvement, continue upskill tayo. So, yun lang. Sana may natutunan kayo. Pasensya na kayo pa. Hindi na ako nakapagdip ng ilang buwan kasi like I said, busy ako sa pag-code kasi nga capstone na namin. So, yun lang. I hope marami kayong na-gets kasi hindi na kayo mag-gets. And peace. Yo, huwag niyong kalimutan mag-like and share and subscribe to my YouTube channel known as Banban. So,
yun lang. See you to the next one.